nga ba talaga ang pag-iipon lang? Ano ang pagkakaiba ng simpleng pag-iipon at long-term financial planning? So siguro maganda po muna malaman muna natin ano ba ibig sabihin ng financially secured. Okay? Kasi kapag sinabi natin financial security, no, hindi naman siya about paramihan ng pera sa bangko. Okay? Hindi siya about sa gaano ba kalaki yung pera mo sa bangko. Pero it's more of state na kahit anong mangyari, may emergency man or wala, alam mong financially prepared ka in times of crisis. Okay? So kumbaga ang financial security is about being prepared, yung peace of mind, at the same time, yung pagkakaroon ng discipline, gaano ka ba kadisiplina humawak ng pera. Ngayon, bakit hindi sapat na meron lang tayong savings? No? Kasi una, kapag meron lang tayong savings account, technically, habang tumatagal, yung pera natin sa bangko, lumilit yung value because of the inflation. Ah, yes. So yung presyo ng bilihin patuloy na tumataas, pero yung halaga ng pera natin na naka-imbak na sa bangko, bumababa. Meaning, yung purchasing power ng pera natin, unti na lang yung nabibili. Po, bumababa. Pangalawa, if wala rin tayong financial protection, especially if ikaw yung source of income ng family, if something happen, technically, possible lahat ng ipon mo sa bangko, ma-wipe out din. True. So kumbaga, yun din yung importance, bakit mahalaga na hindi lang savings account ang meron tayo. And yun din yung meaning or reason bakit mahalaga rin na bawat ipon natin may kanya-kanya siyang purpose. Yeah. So for example, savings account, maganda siya, dedicated for mga short-term expenses. Then let's say yung mga insurance naman for protection. Then let's say ang investment naman para makatulong naman paano lumago yung pera para makasabay sa pagtaas ng mga bilihin. Ang galing. So yung mga na-mention mo yun ay yung mga tinatawag na financial preparations. Yes, May mga hindi ka pa ba na-mention na dapat pagtuunan ng pansin ng mga kasangbahay natin when it comes to preparing financially? Yun. Bukod po dun, kumbaga isa rin sa dapat paghandaan natin siguro is syempre lalo na sa mataas ang presyo ng bilihin ngayon, di ba? And reality, mahirap kapag ang source of income natin iisa lang. So maganda rin, meron din tayong tinatawag na income growth. Yeah. So income growth, dyan din papasok yung if kaya ng oras natin makapag-aral ng bagong skill, bakit hindi? Upskill. Yes po, upskill. Pangalawa, investment. No? Depende yan kung gaano ka or ano yung risk appetite mo. Para at least, bukod sa savings account na meron kang ibang pinalalagay ng pera na pwede pang lumago. Ayun. At the same time, yung financially protection ba? Na hindi lang dapat savings account ang meron tayo kasi kahit meron kang savings, kahit marami yung pera mo sa bangko, pero kapag hindi ka financially protected, possible, mawala rin lahat yan. Oo nga. Pero ano ba yung kasi kanina nabanggit mo yung emergency fund, yung long-term financial planning. Ano ba yung pagkakaiba ng emergency fund tsaka itong long-term financial na planning? Long-term financial planning and emergency fund yun. Pag sinabi natin emergency fund, kumbaga somehow, ito yung madalas natin naririnig na sinasabi nilang 3 to 6 months, no? Para at least in times of emergency, hindi tayo mangutang. Pero meron tayong pwedeng paghugutan. Ayun yung kung sakaling mawalan ka ng trabaho, magka-problema sa finances mo, ayun yung kumbaga pangsalo sa'yo, emergency fund yung tawag doon. Tama po. Kumbaga yung emergency fund, nakatulong siya to protect your cash flow. Yun. While yung long-term financial planning naman, kumbaga, ito na yung pinag-usapan na dito, yung para sa future. Kasama na dito yung retirement planning, kasama na dito yung emergency fund, yes po, investment, financial planning, and kung yung emergency fund, it protects your cash flow, ito namang long-term financial planning, pinoprotektahan naman niya yung financial wealth natin. Yeah, for the future. For the Sa mga future. goals natin. Opo. Pero sa mga ano naman, sa mga misconception, ano ba yung mga karaniwang misconception ng mga tao tungkol sa insurance? Di ba nababanggit yung insurance? Opo. Ayan. Actually, yun yung gusto ko rin topic, no? Kasi lalo na dito sa Pilipinas, maraming misconception about insurance. And yan din yung dahilan bakit kung i-compare natin yung bansa natin sa ibang bansa, napakababa ng penetration ng insurance dito sa mga Pilipino. And isa sa mga misconception about insurance is, una, hindi ko naman magagamit yan. Yeah. Na para bang gustong gamitin. Joke lang yan. Like, kasi parang ano lang yan eh, kumbaga ganito lang po yan. Kumbaga parang sa fire extinguisher. Hindi naman tayo bumili ng fire extinguisher para magamit agad.
Bumili tayo ng fire extinguisher para if something happen, magkaroon ng apoy, prepared tayo. Yeah. Okay. So same goes then pagdating sa insurance. Kumukuha tayo ng insurance para if dumating yung unforeseen events, like for example, critical illness, matinding sakit, alam natin na meron tayong pwedeng paghugutan pa ng pera aside sa savings na meron tayo. Pangalawa, anytime, pwede naman ako kumuha ng insurance. And unfortunately, no, ang insurance kasi hindi po siya binibili. Pero kasi nag-a-apply po tayo dun. Okay. Ibig kong sabihin, kahit gaano pa kalaki yung pera mo, pero kapag hindi ka na eligible or qualified, tama po, ibig sabihin, hindi ka na rin pwede kumuha ng insurance or mag-apply ng insurance. And siguro po, lastly, ang thinking na mahirap mag-claim, True. yun po. Kaya siguro isa rin dahilan no, bakit marami sa atin medyo doubt pa sa insurance. Kasi may mga naririnig sila na hindi nakakuha ng claim, Yeah. mahirap mag-claim. Pero in reality po, based din sa experience, usual problem naman pagdating sa claim is it's either nagkaroon ng problem sa info nung owner or let's say nung beneficiary or let's say meron lang mga requirements na hindi nasasubmit. Pero in reality, no, madali lang mag-process ng claim as long as lahat ng details ng insured and beneficiaries ay tama. Pangalawa, na ibigay lahat ng document na kailangan ni insurance company. Okay. Para sure din na tamang tao yung pinagbibigyan nila nung benefits na Yes dapat po. makuha. And speaking of insurance, paano ba, sa mga hindi familiar, paano ba magagamit yung insurance? Ito ba pwede ba sa mga hindi inaasang, nabanggit mo kanina, sa mga pwedeng hindi inaasang nangyari tulad ng pagkakasakit, aksidente o yung pagkawala ng pinagkakakitaan o sudden death? Paano ba to? Okay. So, yun po, Sir Ian. Bali, madalas, kapag sinabi natin insurance, unang pumapasok isip natin is death, Yeah. critical illness, disability, accident, which is totoo. Kumbaga, doon talaga design bakit nagkaroon ng insurance. Para if mawala ka man ng source of income due to those events, meron kang financial support. Pero other than that, siguro no, hindi lang nakikita ng iba. Pero other than that, isang magandang purpose din ng insurance is, for example, income replacement. So one reason bakit nawawalan tayo ng income is kapag na-diagnose tayo ng malubhang sakit or let's say naging disabled tayo. So technically, kapag nangyaring dalawang yun, possible mag-stop din yung income. True. But with insurance, no, if let's say ma-diagnose ka ng critical illness or let's say if something happen, accident, meron kang matatanggap na lump sum from your policy. Right? Pangalawa po, meron ka rin insurance, pwede rin siya magamit to support yung education ng anak mo. Nice. Okay, especially kung ikaw yung nagpapaaral. Di ba? Kasi one reason din siguro bakit maraming bata ang nag-i-stop sa pag-aaral kasi wala na magsusupport sa kanila. Okay? But with insurance, yung lump sum na matatanggap ng family, malaking tulong rin yun para mapagpatuloy yung pag-aaral ng anak. And lastly, no, ang insurance hindi na siya about death, critical illness, accident. Kasi meron na rin naman tayong mga plan na tinatawag ngayon na Insuravest. Ibig sabihin po, insurance, at the same time, may investment na rin nakasama. Kumbaga, while living, or let's say, in the future, pwede natin magamit yung fund na yun, or yung investment, or yung kinita ng pera para sa ating retirement, or let's say, in case na bigla mong kailanganin, or let's say, ma-short ka ng income, or let's say, ma-short ka sa budget, True. meron ka pwedeng withdrawin. Nice. Yes, kumbaga, ang insurance hindi na siya all about death, sickness, no? Meron na rin tayong mga other living benefits na pwede natin ma-maximize while healthy tayo. Kailangan lang din talaga nakikipag-usap sa financial advisor kasi hindi nakiklear minsan, mas naniniwala yung mga tao dun sa mga nakikita nila online ang hindi nagko-konsulta talaga sa mga experts when it comes to insurance. Kaya wag tayong masyadong matakot, no, makipag-usap sa kanila. Pero paano ba ngayon mababalanse? Halimbawa ako, na-encourage na ako, gusto ko na mag-insurance. Kaso ngayon, nagtataasan lahat. Height ko na lang ang dito mataas, Sir Edward talaga. Ang bilihin, lahat nagtataasan na, di ba? So paano ba natin matutulungan yung mga kasambahay natin na nanonood na magkaroon ng ipon, magkaroon pa rin ng insurance kahit nagtataasan yung mga gastusin natin? Ayun, tama yun, no, Miss Tini. Kasi in reality, lalo na sa hirap din ng buhay ngayon, lalo na mataas ang bilihin, and meron ding times na short din yung income. So, kumbaga, hindi naman natin kailangan pagsabayin lahat. Siguro maganda magsimula muna tayo sa pag-iipon. Kasi yun naman yung mahalaga.
And once na makagaan-gaan na, siguro that's the time na pwede tayong kumuha ng insurance policy. Kahit yung mga mura lang. Kasi akala din ng iba, no, siguro dagdag ko na rin po sa mga misconception, akala ng iba mahal ang insurance. Oh, yeah. Pero in reality, pwede natin i-design yung plan ninyo based dun sa magkano ba afford or magkano ba yung komportable sa yung amount. Kaya po tama rin sinabi niyo si Ms. Tini na wag matakot lumapit sa financial advisor kasi for sure, or sa mga insurance agent, kasi for sure hindi naman yan magre-recommend ng plan na mabigat sa bulsa. True. Na alam niyang hindi mo kayang masustain. Opo. Kasi isa sa mga misconception yun na kapag narinig nila yung isa is may insurance, magkano ba monthly ang ano mo? Parang feeling nila na fix na yun. Eh hindi pala, no? Pwedeng ma-adjust yung, kumbaga, yung monthly na binibigay mo sa kaya mo lang, sa afford mo. Sa afford po. Opo, tama po. Pero ito, may tamang panahon ba para magkaroon ng insurance sa bawat pamilya? Oh, kasi meron, sabi nila kapag medyo maedad na daw, hindi na ini-encourage. Oo. Tapos mas ini-encourage yung mga mas bata. So, paano ba talaga yung, dito, yung para makapag-apply kami for insurance? Ayun. Yung with regards naman po dun, the best time para kumuha ng plan is today kung alam mong healthy ka and capable Today, ka. now na. Now na. Opo. Kasi kumbaga, ayun nga in reality, ang sakit ngayon hindi lang siya sa mga matatanda. Kumbaga, pabata na rin ang sakit. And hindi siya pananakot. Kumbaga, reality rin siya. Pero the best time to start your plan is hanggat maaga, hanggat bata ka. Kasi nga, siguro, bakit siguro nasabi ng iba na best time kumuha is while you're younger? Kasi pwede kang kumuha ng plan with maraming benefits na mababa lang yung premium. Pero syempre, hindi naman, kumbaga, it doesn't mean na kapag may edad ka na, is huwag ka na kumuha. Yeah. Diba? Hanggat healthy ka and capable, tingin mo naman, capable ka, be highly encouraged na maganda makapag-start din ng insurance plan. Tama. Habang kaya rin ng katawan mo pa, di ba, na mag-work, makapag-ipon, makapag-invest. So, mas maganda nga talaga, yung mas bata ka. Pero kung limitado naman yung budget natin, o kaya, meron yung ngayon pa lang nag-work, kakagraduate lang, ngayon pa lang nagsa-start sa kanyang adulting life, paano ba dapat sila mag-ipon? Like, ano ba dapat yung priority nila? Mag-ipon, mag-invest, or insurance? Ayun, magandang tanong po yun. No? Siguro, lalo na if nagsisimula ka pa lang magtrabaho, no? Maganda simulan mo muna talaga sa ipon. Kasi yun talaga yung foundation. No? Once na makapag-ipon-ipon na, kasama na din yung emergency fund, siguro that's the time na pwede ka na kumuha ng insurance plan. Insurance plan para at least, if in times of emergency, meron kang peace of mind na alam mo, meron kang makukuha lump sum from your plan. Then, kung nakagaan-gaan na talaga, siguro sa time na pwede ka na kumuha ng investment din para pampalago naman ng pera na hindi lang siya na-i-stock sa bangko na mayroong mababang interest.